At this time, we'll talk about ang panalangin o ang prayer sa panahon ng pagsubok. Sabi ng isang banda, no? Isang banda, sabi niya, itong Orient Prayer. Sabi niya, sa kanilang kanta, basahin natin yung kanilang lyrics sa isang kanta. Kakantahin ko saan ayaw ni Joy. O kakantahin ha? Basahin natin. Sabi gano'n, let's read. Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong maliw. Bakit ba ang bumabalakid ay ang iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay sadyang ganyan. Suliranin, di mapigilan. Tapos sabi niya ito, in-underline ko para makita yung emphasis nila. Itanim mo lang sa iyong pusong kaya mo yan. Okay? Pagkabigot na lindangan, huwag mong suko, kumugod sa isipan, mapagsubok lamang yan, at iyong labanan. Huwag mong itigil ang laban, huwag mong isuko, at iyong labanan. Sounds good, right? Sounds good. Maganda pakinggan. Talagang laban lang. Dahil sabi nga ni Manny Pacquiao, kapag humihinto, yun ang natatalo. Yung nag-quit, ang siya natatalo. Okay? Maganda mensahe, no? Kasi it talks about Filipino resiliency, no? Mga Pilipino matatag yan sa pagsubok. Kaya nga mas mababa ang suicide rate ng Pilipino kaysa sa Koreans, Chinese, and Japanese dahil we are resilient, no? As Filipino. Sabi nga sa Google, no? Sabi ganon, yung kulay dilaw lang siguro. Sabi natin, ang Pilipino ay merong ability of Filipinos to bounce back from adversity, endure hardship, and maintain a positive outlook despite facing numerous challenges. No? Ang Pilipino may ganoong kakayahan. Tignan niyo to. May masayang rescue operation. Nag-selfie ka habang nag-rescue, nag-selfie. Okay? Ito. Ayan. Sabi nila, baha ka lang, Pinoy kami. Sa ibang bansa, nag-worry na sila pag nagbabaha. Pero sa Pilipinas, naglalaro pa. Pinaglalaroan lang ang baha. Maganda katangian natin yan, mga Pilipino, no? Sa Tagalog yan, nababanat, no? Nababanat, matibay sa panahon ng pagsubok. Pero, ganun pa rin. As human, we are limited. Right? May hangganan din yung ating, kahit pa Pilipino ka, meron ka rin hangganan. No? May hangganan tayo. Okay? Ano ba ang dapat na attitude ng isang Kristiyanong Pilipino sa panahon ng pagsubok? Ano ba dapat ang ating maging attitude? And then, let's consult the Word of God. Tingnan natin ang salita ng Panginoon. And let's read together Acts 16 and the following. No? Ating basahin sabay-sabay. Isang araw nang kami papunta sa Pook Dalanginan, nasalubong namin isang batang babaeng alipin. Sinasabihan siya ng masamang spirito, kaya siya ay nakakapanghula. Malaki ang kinikita ng kanyang mga amo dahil sa kanyang panghula. Verse 17, sinusundan niya kami ni Pablo at sumisigaw na ganito, ang mga taong ito ay lingkod ng kataas-taasang Diyos. Ipinapahayag nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Verse 18, marami ng araw na ginagawa niya iyon, kaya nainis na si Pablo. Hinarap niya ang bata at sinabi sa Espiritu, inuutos ko sa iyo sa pangalan ni Jesucristo, lumabas ka sa babaeng iyan, at no hindi lumabas ang Espiritu. Nang makita ng mga amo ng bata na nawala na ang kanilang pinagkakakitaan, sinunggaban nila sila Pablo at Silas, ilagkad sa liwasang bayan, at iniharap sa may kapangyarihan. Iniharap sila sa mga pinuno ng lungsod at pinaratangan ng ganito, nang gugulo po sa lungsod ang mga Hudyong ito. Nagtuturo sila ng mga kaugaliang labag sa kautusan nating mga Romano. Hindi natin maaaring sundin ang mga ituturo nila. Nakisali ang mga tao sa pananakit sa kanila at
pinahubaran sila ng mga pinuno at ipinahagupit. Pagkatapos ang pasin, ang paulit-ulit sila'y ipinabilanggo at pinabantayang mabuti. Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at ilagay ang kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabibigat na kahoy. 25, nang maghahating gabi na sina Pablo at Silas ay nanalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos at nakikinig naman ang ibang bilanggo. Verse 26, walang ano-ano'y lumindol na malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. No, bilang mga Kristyano, hindi lang tayo matibay sa pagsubok, no? Mga Pilipinong Kristyano, we're not only resilient, no, in the midst of trials, no, kundi ito pang good news sa atin as Christians, as believers, no, lumalaban tayo kasama ang ating Diyos. Can you say amen to that? Amen. Iyan ang good news sa atin. Ang good news sa atin, sa pagsubok, meron tayong kasamang Diyos na lumalaban sa pagsubok. Kaya nga po, kung ganoon, bilang mga disipulo ni Jesus, dapat iwasan ang palaging magreklamo. Dapat hindi yun ang habit natin. Hindi tayo dapat pala reklamo. Kasi pag nagre-reklamo ka, ito lang naman ang di ba? Tingnan mo yung katabi mo kung kamukha. Pag lagi ka nagre-reklamo, stress and wrinkles lang naman ang dulot nun. Kaya sabi mo, iwasan mo na magreklamo. Para iwas ispa, iwas gastos. Parang merong reason sila Pablo magreklamo, no? Si Paul and Silas, parang may reason sila, no? May dahilan para magreklamo dahil yung kanilang pagsubok ay dahil sa kanilang pagsunod sa Diyos. Yung kanilang problema ay dahil sila ay humahayo at nangangaral. Di ba? Dapat pwede sila magreklamo. Sasabihin nila na Panginoon, humahayo kami, bet ganito ang aming kalagayan. Pero hindi nila ginawa yun. Sa panahon ng pagsubok, hindi nila inubos, no? Hindi inubos ni Pablo at Silas ang kanilang panahon sa pagre-reklamo. Hindi. At yun ang kanilang naging attitude. Tingnan natin yung kanilang karanasan. Yung kulay dilaw lang. Sige, basahin natin. Sino ba nila? Sina Pablo at Silas kinaladkad sa verse 22. Nakisali ang mga tao sa pananakit sa kanila, pinahubaran sila, ipinahagupit. Verse 23. Hampasin ng paulit-ulit, ipinabilanggo. Verse 24. Yung kulay dilaw lang. Inilagay ang kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabibigat na kahoy. Now tell me, anong dahilan para hindi sila magreklamo? Magreklamo talaga sila, Lord! Grabe itong kalagayan namin, di ba? Grabe! Di ba, sinunggaban, kinaladkad, sinaktan, hinubaran, hinagupit, hinampas, paulit-ulit, binilanggo, at nilagyan ng kadena ang kamay, nilagyan ng bigat na kahoy ang paa. Kapag ikaw yon, magre-reklamo ka talaga. Tama po ba? Lord, bakit ganito? No? Sino hindi magreklamo sa ganitong kalagayan? Ngayon, ganito din ba ang iyong kalagayan? Anong problema mo ngayon? Ganyan ba kabigat? Ganyan ba kabigat? Ano naging tugon nila Pablo at Silas na pwede nating tularan? Acts 16:25, sabi ganon sa Wycliffe translation. Basahin natin yung buong verse. Let's do it together. And at midnight, Paul and Silas worshiped and praised God, and they that were in the keeping heard them. The word of God said, Paul and Silas worshiped
and praise God. Amen po ba? Nakakalungkot kasi sa panahon ngayon, ang mga worship places, naka-aircon pa. But some choose not to worship Him. That's sad, right? Hello? May mapakante pa sa ano niya. Pero may mapanahon na puno-puno tayo. Hello? So convenient, right? Ito convenient to, pero pag gumamit tayo medyo mainit nga. Pero convenient pa rin. Amen po ba? Convenient pa rin. Diba? Pero Pilipino hindi. Pero si Pablo, Silas, nasa bilangguan, nakakadena, may mabigat, nakaaway sa paa. Pero sabi na, sige, mag-worship tayo sa Lord. Di po ba? Instead na magreklamo. Now, praising God is a declaration na kapag nag-worship ka sa Lord, nag-praise ka sa Lord, this is what? A declaration that our God is bigger and greater than our present problem. Sa malasan naman. Amen. Sa panahon ng pagsubok, mas pinili mong sumamba, mas pinili mong magpuri, sinasabi mo, Panginoon, mas malaki ka pa sa problema ko. Amen po ba ron? Pangalawa, sige nga po, basahin natin sabay-sabay. Praising God is an invitation for Him to move powerfully in our problem. Sa malasa, amen. Amen. Instead magreklamo, magpuri, at inibita mo, Lord, gumawa ka sa buhay ko. May kanta tayo na walang mahirap sa iyo. Sino kumanta ng concert na yan? Pastor Gano. Walang mahirap sa iyo. Walang mahirap sa iyo. It's a declaration. Okay? Sunod. Tayo na rin. Sabay-sabay. Praising God is believing that He will never leave us nor forsake us. Na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Isa lang sa amen. Amen. Kaysa magreklamo, magpuri sa Panginoon at dinideklara natin, hindi tayo iiwan ng Diyos, hindi tayo pababayaan ng ating Diyos. Pangalawa, gawing habit ang mag-pray. Amen? Do it as a habit. Na ang prayer, isa sa mga, sabi natin, simple lang yan, basic. Prayer is basic. Sa discipleship, unang itinuturo ang panalangin. Elementary yan, basic. Simple lang yan. Pero sa totoo lang, isa sa mga nakakaligtaang gawin ng mga mananampalataya. Sabi mo sa katabi mo, totoo ba? Maraming kaagawang panalangin ngayon. Hello? Maraming kaagawang panalangin ngayon. Yung mga cellphones natin, isa yan sa kaagaw sa ating prayer. Na pag-isip sa umaga, sa bagay, nagkaroon tayo, pag umaga ang pagninilay, kaya pag-isip mo, pagninilay tayo, o kaya word and prayer. Okay? Pero yung iba, pag-isip, hindi ka pupunta, di ba? Maganda, pag-isip, gawing disiplina, manalangin. Nakaligtaan, simple, pero nakaligtaan. Kaya nga, nararapat na kapag habit siya, both in good times or in bad times, na Christians should always kneel down and pray. Isang malakas na amen po doon. Kanina, habang nagpe-praise and worship, kita ko si Aliana doon sa gilid, tinawag ko, pinatayo ko sa gitna namin. Kasi minsan ng mga bata pwede magturuan sa pamagitan ng halimbawa. Tama? So we worship, pinapakita namin sa Kanya, we worship the Lord, we are serious in worshiping the Lord. Lalaki yung bata na, dapat ganito ang worship. Napapanood. Gawing habit, at yung iba tutulad sa atin. Na may problema, masagana, may problema, pray pa rin. Kasi Pablo and Silas, hindi pa nagtalo, no? Kung ano ba, mag-pray pa tayo? Ano ba susunod natin gagawin? Anong gagawin natin? Automatic. No? Nag-pray sila. They pray. No? Ibig sabihin, naging habit nila.
lifestyle nila, no? Na mga unang mananampalataya ang pananalangin, the spiritual discipline of prayer. No? Pray, 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 pray. Ito lang ang ating sandata. Ito ang ating lifeline sa Diyos. Amen po ba? Amen. Yun yung binigay ng Diyos na spiritual discipline na kung saan binubuksan natin yung pintuan ng pagpapala ng Diyos para sa atin. Sabi lang sa amen po doon. Di po ba? Panalangin. At yan ay ginagawa noong pa Old Testament until the New Testament, of course, until now. Kaya nga, sa ating mga churches, let's create more prayer activities. Maraming gawaing panalangin para maging habit ng bawat mananampalataya. Nawa, in the future, magkaroon tayo ng don't watch dito. Panalangin sa madaling araw. Maganda yun. Kahit nakatoka. Monday, Telma, Tuesday, nakatoka. Pray. Mas maraming panalangin. Sabi nga, if we work, di ba laging sasabi, if we work, we work. If we work, we work. But if we pray, God works. Amen po ba? Pag tayo gumagawa tayo, pero kapag tayo nanalangin, ang Diyos ay gumagawa. Isa mo lang sa amen po doon. No? Kaya nga dapat magkaroon tayo ng maraming prayer activities. Okay, sila Pablo at Silas, may good habit ng prayer. Kaya ano man ang situation nila, na instead magreklamo, instead magtalo, kasi ikaw Pablo, nainis ka pa nainis si Pablo Hindi sinisi ni Silas si Pablo. Pablo, nainis ka kaya yan, tuloy. Sinaway mo yung bata, maganda naman sinasabi ng bata. Pangit ba yung sinasabi ng bata? Hindi, no? Maganda sinasabi ng bata, kaya lang, ginugulo sila. Kahit maganda sinasabi, ginugulo sila sa kanilang paglilingkod. Kaya sinaway na ni Pablo. Hindi sila nagtalo. No, hindi inaway ni Silas si Pablo. Instead, united sila sa kanilang gagawin. Nag-worship, nag-praise, nag-pray. Yun ang kanilang ginawa. Verse 25, sige nga po, basahin natin sabay-sabay. Nang mag-ating gabi na, sila Pablo at Silas ay nanalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Sila Pablo at Silas ay may kadena sa kamay, may mabigat na kahoy sa mga paa, nasa madilim na kulungan, parang Bartolina siya Di ba sabi doon sa talata, sa pinakaloob-looban. Kapag punta kayo ng Muntinlupa at may mga pasaway na doon sa maximum security compound, may pasaway na bilanggo. Ang gagawin ng mga jailer, yung pasaway, dadalhin doon sa lugar na walang makakausap. Maliit ng lugar, hinatira na siya ng pagkain, tawag doon Bartolina. Sabi na Bartolina. Parang ganun kalagayan ni Pablo at Silas. Nasa Bartolina sila. Nakaseparate sila. Sa pinakamadilim, pinakasulok. Pero ano ginawa nila? Nag-pray. Nag-worship. Nag-puri. Ano naging resulta ng kanilang magandang habit of praise and prayer? And of course, sabay-sabay malakas, God works. Isa pa po. God works. Isa pa po. God works. Amen po ba? Amen. Ang City of Hope, bunga ng panalangin. Itong nakaraang linggo, dalawang gawain muli ang binuksan natin na isa sa Naik, isa sa Santa Rosa. Palakpakan natin ang Panginoon. At nag-uusap kami na ang City of Hope lumalago kahit hindi pinagpaplanuhan na magbukas sa ganito, magbukas sa gano'n. Kusa siyang
nabubuksan yung mga gawain. Ang Panginoon nagbibigay ng mga persons of peace. No? Sa Naip, merong persons of peace doon. Yung babae talaga yung person of peace. Yung kanyang asawa ay dating president ng Boy Scout of the Philippines. Retired na siya. Kaya sabi ko mga person of peace kasi merong influence sa community. At pagkatapos namin magturo ng OPS1, ako muna nag-handle. Pagkatapos sa OPS1, yung isa naman katabi niya, sabi niya, Pastor, sa amin naman. Sabi ko, sige, sa inyo naman bukas yan. Sige, sa inyo naman gawin ng OBS. Magkakatabi lang naman sila. So, tinignan namin yung lugar. Meron silang isang townhouse doon. Sabi niya, Pastor, may nakatira pa. Pero, papagawa natin yan, gawin natin worship place. Kita niya, palapakan natin ang Panginoon. Mga person of peace talaga sila. Naghahanda ng lugar. Naghahanda ng pagkain ng mga pupunta. No? They are person of peace. Pag nananalangin, ang Diyos gumagawa. Verse 26, ito nangyari kay Pablo at Silas. And let's read again together. Walang ano-ano ay lumindol na malakas. Dahil pati ang mga pundasyon ng bilangguan, bigla nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. Mga kapatid, ang lindol na ito talagang himala. Hello? Itong lindol na ito talagang himala. Saan kayo nakita ng lindol na ang purpose lang matanggal ang tanikala? Ang alam ko lang ng lindol, wawasakin natin. Patay na, patay si Pablo. Silas doon, patay Jailer, patay. Tama po ba? Pero this earthquake, ang kanyang purpose lang, kalagin, no? Yung tanikala. Yun ang purpose. Buksan yung pinto. Kalagin yung tanikala. Yun ang purpose. Kaya kung babasahin natin kasunod na talata niya, natakot yung bantay at ang tanong niya, paano siya maligtas? Malinaw agad ang mensahe sa kanya. This is God's work. This is not just a natural phenomenon, natural incident. Sabi realization ng bantay, this is God's mighty work. Kaya tanong niya kay Pablo at Silas, paano ako maligtas? Diba? Dahil sa kanilang pagpupuri, dahil sa kanilang pananalangin, may mga sumampalataya sa Panginoon Jesus. At ito ang totoong himala. Ito yung huling bahagi ng kwento. 34b. And let's read ng malakas. Sabay-sabay. Masaya ang bantay at ang kanyang buong sambahayan sapagkat sila ay sumampalataya sa Diyos. Sabay-sabay pa po. Isang pa. Masaya ang bantay at ang kanyang buong sambahayan sapagkat sila ay sumampalataya sa Diyos. Naalala ko ulit yung message ng speaker natin sa ating 12th anniversary. Sabi niya, may gagawin ng Diyos. Yung gagawin ng Diyos, yung mga bagay na hindi natin kayang gawin. Tama po ba? Bawa, kaya mo ba magpalindol, fee? Pastor JP, ito macho to. Kaya mo magkalag ng kadena? Ang Diyos gagawa sa mga mahimalang bagay. Sa klase iman. Pero, meron din tayong responsibility. Tama po ba? Tama po ba? Ang responsibility natin, yung pinagagawa ng Diyos. And so, Paul and Silas shared the gospel to the jailer at ang nangyari, sumampalataya ang buong sambahayan. Ang Diyos ay gumagawa at tayo ay kailangan din gumawa. Kaya nga po, yan. Sige nga po tayo lahat tumayo. At basahin natin sabay-sabay. Ang pagsamba, pagpupuri, at pananalangin ay dapat maging basic spiritual disciplines ng bawat mananampalataya. Mga kapatid, huwag na nating hintayin tayo ay mahagupit,
makaladkad, mahubaran, mabugbog, mahampas, makulong. No? Para gawin yung ginagawa nila Paul and Silas. Okay? Let's do it as a habit. Magandang panahon, hindi magandang panahon, manalangin. Magpuri, magpasalamat sa ating Panginoon. Amin po ba? Do it as a habit. Ang panalangin sa panahon ng kasaganaan o panahon ng pagsubok, patuloy at patuloy na ginagawa. Sa papuri, luwalhati at pagsamba, Jesus ika'y dakilain, mapagkailanman, nangarap ka sa papuri, luwalhati at pagsamba, itataas ang ngalan mo, Ama. Nangarap ka sa papuri, luwalhati at pagsamba, Jesus ika'y dakilain, mapagkailanman. Sige, church, mag-worship kami. Nangarap ka sa papuri, luwalhati at pagsamba, itataas ang ngalan mo, Ama. Ang iyong nilikha, sabay-sabay magpuri tayo sa Panginoon. Ang iyong nilikha ay luluhod sa iyo, itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpupuri, Jesus, dakilang ka. Ang iyong ika'y luluhod sa iyo, itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magsasabi, Jesus, dakilang ka. Sa papuri, luwalhati at pagsamba, Jesus ika'y dakilain, mapagkailanman. Nangarap ka sa papuri, luwalhati at pagsamba, itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Lord, thank you sa pagkat ito. Muli, pinalala mo sa amin kahalagahan na merong consistent na attitude to praise you, to worship you, to submit all our concern to you through prayer. Panginoon, salamat po sapagkat prayer changes things. Panalangin, binabago ang mga sitwasyon. Panginoon, salamat po. Salamat, salamat, salamat. Kay Diyos, laging plano para sa amin, pinakamainam, pinakamaputi. Lord, salamat po. Panginoon, ikaw po yung mayamang basbas, mayamang bendisyon sa bawat sa amin. Dalawa, patuloy kami puspusin ang iyong kapangyarihan sa pamagitan ng Banal na Espiritu. At matapang naming ibahagi ang iyong ebanghelyo sa marami. Panginoon, huwag pagkulangin ng lahat ng pagpapalang kailangan ang bawat sambahayan. Maranasan ng bawat sambahayan ang pag-ibig mo. Maghari ka sa kanila. Maranasan ang kagalakan ng aming puso, kapayapaan ng aming isipan. Palakasin kami, Panginoon. Samahan kami. At patuloy maranasan, O Diyos, ang iyong kalapitan sa bawat araw. Ibalik lang lahat ng papuri, pagdakilang, paglulhati. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.
Amen. Amen. At Amen. Lahat na mabuti.